Stay here for a little while until I look like the one I behold. And I will pour out, and I will pour out my life until all of me is on the floor. Sing it again. I will, and I will stay for a little while in your presence, Lord, until I look like the one I behold. I will pour out, oh, and I will pour out my life until all of me is on the floor. And at your feet I will
you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. We cry, holy. You are holy. Oh, you inhabit the praises of your people. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Saturate our being. Let your Holy Spirit possess our spirit, soul, and body tonight. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Oh, Rabakata Lavava, Rabba. Sia la baba kata la baba baba ya la baba baba ya la baba ya la baba baba raba kata la sia raba baba kata ro baba baba kata ya la baba baba kata la baba. Enter to that frequency. Pay the price of entering it. Hallelujah. With hunger, with thirst, with delight, with hunger, with thirst, with delight, we enter in by the blood of Jesus. Oh. Katala bakatala Sia la babando Ria babando Sara babando Kiando Yara Derebero Saria la babaro Baba ya raba kiara si rebe babo ya rebe raba baba ya rebe babo si kiara baba 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 raba katolo baba baba raba baba 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 riele. Hallelujah. We continue to welcome you, Holy Spirit, our advocate, our intercessor from within. Father, right now we thank you, we come to you. We approach your throne by the blood of the Lamb. We come boldly by the blood of the Lamb. We come boldly because of the righteousness of Christ. Thank you that the door is always open and we are always welcome.
We come humbly before you. We honor you, we bless you tonight. We thank you so much for the past 7 days, 8 days, that you continue to meet us, that you continue to accommodate us. The keeper of Israel is neither slumber nor sleep. Hindi mo kami tinutulugan, O Diyos. Ikaw ay laging gising sa aming mga panalangin. You are always awake and accommodate all of our petitions and our requests. Tonight, once again, we gathered here corporately, in unity and in agreement, na lahat, Panginoon, ng aming pong mga idinudulog in the court of justice ay mabigyan ng hustisya. Masagot ang bawat panalangin. Oh, we thank you, Lord. Let your Holy Spirit help us, our counselor. We give you all the honor and all the praise. In Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. We continue to expect God sa lahat po ng Kanya pong mga ginagawa sa ating pong buhay. At kagabi ay maraming mga naka-breakthrough. Hallelujah. Praise God. At marami pa hong ibubuhos ang ating pong Panginoon. As we go into the realm of the Spirit, deepened by the Holy Spirit, habang tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu, na tayo po ay patuloy na mabigyan ng katuruan ng banal na Espiritu mula po sa Kanya pong salita, hayaan po natin na ang Panginoon po ay kumilos na makapangyarihan sa ating pong buhay. Hallelujah. Okay, tingnan po natin doon sa Ephesians chapter 6. Alam po natin na itong Ephesians chapter 6 na ito, dito po nakasalaysay o nakasulat yung sinabing, we are not fighting against flesh and blood, but against principalities and rulers and powers, against spiritual wickedness in high places. So, makikita po natin dito yung word na sinabi na stand. Okay? Meron pong nakalagay na sinabi po dyan na stand, pero bago po tayo makipaglaban, meron po siyang sinabi sa verse 10 na command, be strong in the Lord. Kasi hindi po tayo po pwedeng lumaban na mahina. So we need to be empowered, we need to be strengthened by the Holy Spirit. Okay? So, ibig sabihin, habang tayo ay nag-generate ng spiritual strength through worship, yun ang dahilan kung bakit po tayo na-energize, na-empower every time we glorify God, natutuwa ang Holy Spirit, kasi ang major na trabaho ng Holy Spirit is to glorify Christ. Sabi niya, I send Him to you and He will glorify me. Okay? So, sabi niya rito, in conclusion, be strong in the Lord, be empowered through your union with Him by intimacy, draw your strength from Him, that strength with which His boundless might provides. Okay? Saka pa lang sinabing, put on the whole armor of God. So, alam natin na yung armor ng Panginoon na yon ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Okay? Hindi po yun isa-isang inilalagay lang. Kasi si Kristo mismo ang weapon ng Diyos. Christ is the weapon of God. Christ is the power of God. So, naka-on si Lord. Okay? Pansinin po ninyo rito, verse 14. Sa verse 14,
Merong sinabi rito, okay, bago mag 14:13 po, therefore put on God's complete armor that you may be able to resist and stand your ground. Pansinin po ninyo yung word na stand your ground. Anong ground? Meron daw tayong dapat na tayuan. Verse 14, stand therefore, hold your ground. So merong ground. Merong kang ipinaglalaban, merong kang tinatayuan. So ibig sabihin, sa prayer, merong kang tinatayuan. Ano yung ipinaglalaban mo, alam mo yung tinatayuan mo sa pananampalataya? Ano yun? So dapat alam po natin yon, kasi kapag ka nag-vacillate po tayo, pabago-bago tayo ng tinatayuan, sa hukuman, at kapag ka ikaw ay tinanong ng abogado, paulit-ulit yung tanong, tapos paiba ng paiba yung sagot mo, ibig sabihin wala kang tinatayuan. Dapat kapag paulit-ulit yung tanong, dapat yung sagot is the same. Naintindihan nyo? So hindi po pwedeng pabago-bago ka. Alam niyo, sabi ng Panginoon doon sa James, ang nananalangin pero nagdadalawang isip, walang isang tayo. Walang matatanggap, sabi ng Panginoon. Huwag isipin ng taong yan na matatanggap niya o meron siyang tatanggapin kay Lord, kasi lagi siyang nagdadalawang isip. So dapat, kung ano ang idinulog mo sa Court of Justice, alam niyo minsan ang prayer, hindi lang po ito basta nagdi-declare lang. Alam na po natin yung dinideklara natin na ating pong tinatayuan. Alam na po natin yon. Minsan si Jesus nagtuturo siya about prayer, pero ang presentation ng prayer niya ay Court of Justice. Na kaya siya nasa trono, kaya siya nandoon sa upuan na yon. It is the throne of justice. Now, kung mapapansin po ninyo sa Hebrew 4, pinalalapit tayo ng Panginoon, come boldly to the throne of grace. So saan nagsisimula yung labanan? Sa trono. So ibig sabihin, hindi lang ikaw yung naroroon. Isipin po ninyo yung judge. Pag umupo yung judge, hindi siya kagad papabor sa'yo. Wala siyang pinapaboran. Sa hukuman ng tao, nasa gitna siya. Pakikinggan niya yung nag-aakusa at inaakusa. So makikita ninyo na both side ay merong tinatayuan, merong ini-explain, merong ipinapakitang ebidensya, and then sa dulo, mag-iisip yung hukuman, yung hukom, at sasabihin niya yung kanyang verdict. Titimbangin niya ang mga ipresent na ebidensya. Ayan mo ba kayo? Ngayon, kung matibay ang ebidensya na tinatayuan mo, kung ikaw yung inaakusa, at matibay yung ebidensya mo na wala ka talagang kasalanan at ikaw ay inosente, you will be acquitted. Pero kung meron legal grounds ang kaaway na ikaw ay akusahan, ang napapaboran yung kaaway. Hello? So, kung babalikan po natin yung sinabi rito, and having, sabi niya rito, stand therefore and hold your ground and tighten the belt of truth around your loins. Sa pakikipaglaban, kailangan mo ng truth, kailangan mo ng word. Amen. And having put on breastplate of righteousness. Why? Because the prayer of a righteous man
availeth much. Right standing with God. So, and then, balikan natin yung Luke, chapter 18. Makikita natin dito na ang tindi nung tinayuan nitong babaeng ito, itong widow na ito, meron siyang tinayuan. At kailanman, itong babaeng ito hindi absent sa arraignment. Lagi po siyang present doon sa mesa ng judge. Hello? At ang sabi niya rito, sa Luke 18, verse 1, it says this, and also told them a parable to effect that they ought always to pray and not to turn coward, maduwag, manlupaypay, mawalan ng puso, at give up. Bakit kaya sinabi niya yon? Ba't kaya yung unang introduction ng kanyang teaching about prayer, may warning agad. At ang warning niya, that men should always pray and not give up. Huwag daw give up. Ba't yun ang unang bungad niya concerning sa pagtuturo niya ng prayer? Kasi, ang tanging panalo lang ng kaaway ay yung tinamad kang pumunta doon sa arraignment. So, ibig sabihin, tinamad ka, ang layo-layo, nung RTC, nung Regional Trial Court, ang layo-layo, tapos may busy ka, ang dami mong ginagawa, hindi ka makakapunta doon sa harap ng judge para tayuan at sagutin ang lahat ng itinatanong doon. So what will happen? Mananalo yung nag-aakusa sa'yo by default kasi hindi ka nag-appear sa korte. Di ba? Kahit sa basketball, malate ka ng 10 minutes, talo ka. Okay? Kasi, hindi ka nag-appear. So, i-connect nyo yan doon sa Hebrew 4 na bakit tayo pinapupunta sa trono. Come boldly to the throne. At i-plead mo ang iyong case. You got to learn how to plead your case. Sabi mo sa iyong katabi, ano ba ang kaso na pwede mong isampa sa langit? Ha? Kasi ito yung kumbaga sa lahat tayo, meron kanya-kanyang problema, hinaharap, na hindi natin malutas. Alam natin hindi natin malulutas sa ating sariling kakayanan. Pero, marami tayong mga problema na pinipilit nating malutas ng ating sariling lakas. Alam mo yung, pagka nagsosolve ka ng problem, pagkatapos nasusolve mo dahil sa sarili mong lakas, hanggang sa nasanay ka na sa sarili mong lakas, minsan nakukulture tayo sa ganon, to the point na hindi na natin ina-acknowledge ang Panginoon doon sa mga bagay na ganon. So what happened is that mas nagde-depend na tayo sa ating sariling galing kesa sa magagawa ng Diyos. And in the end, hindi talaga natin na-develop yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ang na-develop pa rin ay yung pagtitiwala sa sariling lakas. So, it is not by might, sabi ng word, it is not by your own limited power, but by my Holy Spirit. So, kung hindi tayo tutulungan ng Holy Spirit sa korte ng langit, hindi tayo mananalo. Kasi, ang Holy Spirit ang ating counselor. So, if we want to change something in the physical realm, it must be won in the heavenly court. Kung meron tayong gustong baguhin sa physical realm, kailangang mapanalunan yan sa heavenly court. Now, pansinin niyo po pumunta po kayo doon sa Job,
chapter 13, verse 3. Okay? Ano nakalagay sa Job 13 verse 3? Bakit ganito ang sabi niya? Kasi ang dami niya nang naranasan mga problema, may ketong na siya, naranasan niya yung mga anak niya namatay, tapos binubulungan pa siya ng asawa niya na isumpain na ang Diyos, at mamatay na rin siya, tapusin na ang lahat ng mga... Pero alam niyo, sinabi niya rito sa chapter 13 verse 3, "But I desire to speak to the Almighty and to argue my case with God." Bakit kaya ganun yung words ni Job? Ha? Sabi niya, saan ko ba matatagpuan si Lord sa hukuman para gusto kong makipag-usap sa Kanya eh. Gusto kong i-present yung case ko eh. Gusto kong i-present yung wala ba akong karapatang magsalita? Na alam ko namang inosente ako. Bakit ako nagkakaganito? Tapos yung mga kaibigan niya, nag-a-assume, kaya siya nagkaganon dahil may kasalanan siya. So makikita ninyo yung gulo. Makikita ninyo yung labanan. Naintindihan po ninyo? So makikita natin dito na ganun pinipresent ni Lord yung isang angle o isang angulo ng prayer sa Luke 18. Na hindi ito one time lang, kundi ang nakalagay dito, ito pong babaeng ito, ang sabi rito sa verse 2, "He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men, and there was a widow in that town who kept coming. She kept coming to him with a plea, 'Grant me justice against my adversary.'" So, humihingi tayo ng hustisya kay Lord, pinipresent natin ang ating case, at tayo ay tumatayo at sinasabi natin, "Lord, bigyan mo kami ng hustisya sa areang ito." For example, area ng poverty, ang kaso mo, poverty. Okay, pakikinggan kita. Ano ang kaso mo patungkol sa kahirapan? Malapit po ko sa inyo, kataas-taasang hukom ng langit at ng lupa. The God of Justice, nilalapit ko po itong kaso ko po. Ano yung kaso mo? Na mabigyan po ng hustisya, na maputol sa amin ang kahirapan. Ano ang ebidensya mo na mapuputol ka sa kahirapan? Lahat ng tao ay nagkasala at karapat dapat siyang makaranas ng kahirapan. Ano sasagot mo ron? Bubulong yung Holy Spirit, yung counselor. He will lead you into all truth. Sabi niya, sabihin mo, namatay si Kristo para sa'yo. Mahal na hukom, 2,000 taon na nakakaraan. Namatay po si Kristo upang putulin ng sumpa ng kahirapan sa amin. Mahal na hukom, hindi na po dapat, illegal na po itong kahirapan sa buhay po namin sa pangalan ni Jesus. Illegal po ito dahil namatay ang Panginoon sa amin. At sinabi po ng nasusulat, "Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich." Ama, nasusulat din. Nasusulat, Ama, na si Jesus na napakayaman ay pinili na maging mahirap upang kami na mahirap ay yumaman sa pananampalataya. So, kung ganun po yung on a legal basis, yung approach natin sa pakikipag-ugnayan sa hukom. Alam nyo, hanggat hindi nagbabagsak si Lord ng verdict, para ka lang nag-i-inform kay Lord ng iyong mga information ng kasalukuyan mong problema, pero wala kang basis na ebidensya na dapat mong tayuan.
kailangan meron kang dapat tayuan. Pansinin po ni itong babaeng ito, meron siyang tinatayuan. Siya'y dumudulog sa court of justice. Now, pansinin po ninyo, verse 4, for some time he refused. Sometime he refused. Sabi ko nga, merong mga proseso. Minsan, ang labanan sa korte, umaabot ng 1 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Yung mga labanan dito, yung mga matitinding mga kaso, maabot ng taon. Yung kaso nilang ampatuan, ang tagal na nun, hanggang ngayon. Nag-aano pa rin sila, naglalabanan pa rin sila. Nakuha nyo? Ngayon, sa realm ng spirit, gaano ka kadalas umabsent sa trono o sa mesa ng judge? Kasi pag absent ka, sabihin, wala yung inaakusahan mo. I-reschedule natin ang ating arraignment next week. So kaya tumatagal. Kasi hindi tayo nagiging consistent. Napansinin po ninyo, di ba? For some time, he refused. Ano ibig sabihin nun? Merong delay. For some time, may delay. So ibig sabihin, in the process, habang ipinaglalaban mo ito, hindi kinabukasan, nandyan agad yung sagot eh. Minsan naabot ng 6 months, minsan naabot ng taon yung ipinaglalaban mo. Di ba? Gaano katagal mong pinag-pray yung makatanggap yung mga auntie mo at pinsan mo? Ha? 1 taon. Pagkatapos nung umuwi sila, itong taon 2024 hanggang 25, tumanggap na sila. Pero, 1 taon. Di ba? Kaya sabi rito, but finally, he said to himself, even though I don't fear God, but care about men. Tandaan po ninyo, itong hinihingian ng hustisya ng babaeng ito ay isang hukom na wicked. Ibig sabihin, mas malaki ang negative kaysa positive. Correct? Para kang pumipiga ka ng honey sa kalamansi. Na alam mo naman na hindi honey ang mapipiga sa kalamansi kung hindi maasim. Ganito yung wicked judge. Wala ka talagang, kahit nga siya inaamin niya, sabi niya, but finally he said to himself, even though I don't fear God. Hindi siya natatakot sa Diyos. At wala rin siyang kinikilingang mga tao. Sipin po ninyo yun. Di ba? Tapos pagdating sa verse 5, dahil yet this widow keep bothering me. So ano yung susi? Keep bothering me. Sa Tagalog, ginugulo na ako nito. Hindi na ako komportable sa ginagawa nitong babaeng ito. Then, itong wicked judge, nag-decide na, I will see that she get justice so that she won't eventually wear me out with her continual coming. So, ibig sabihin, kung i-arm natin ang ating sarili ng consistency, i-arm natin ang ating sarili na paulit-ulit na mag-manifest at mag-appear sa trono ng Diyos. Hallelujah! Kung ano yung ginawa ng wicked servant na ito, mas merong pwedeng gawin ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya niya sinabi sa verse 6, and the Lord said, listen to what the unjust judge says. Pakinggan mo ang sinasabi ng isang unjust judge.
bumigay doon sa paulit-ulit na pagpunta. Sabi niya sa verse 7, and will not God bring about justice for His chosen one who cry out to Him day and night? Huh? Will He keep putting them off? The answer is what? No. I tell you, He will see that they get justice and quickly. Amen. However, the Son of Man comes, will He find faith on earth? Bakit niya idinugtong yon? Kasi kung totoong nananampalataya ka, hindi ka basta-bastang gumigib up. Amen. Meron kang tinatayo ang pananampalataya. Dahil ikaw'y nananampalataya, meron kang tinatayo ang pangako. So doon sa Roma, I think 1 Corinthians 1:20, it says, all the promises in Christ is what? Yes and amen. Yes and amen. So, paano tayo mag-approach sa throne? Pagka tayo ay nag-approach sa throne, siguraduhin natin na walang pwedeng iakusa ang kaaway sa atin pabalik. So paglapit natin sa Panginoon, dapat yung puso't isipan natin, yung buhay natin ay klaro sa lahat ng uri ng kasalanan. Tandaan nyo, if you are outside righteousness, you're defeated already. Okay? So, anong dapat natin gawin? Kaya nga pinapasuot sa atin yung breastplate of righteousness. Yung right standing with God. So, matapos mong iklaro ang sarili mo na ikaw ay nilinis na ng dugo, you have applied the blood of Jesus, at inangkin mo, you plead with the blood, you will be cleansed. Dapat alam mo ang mga bagay na ipinaglaban at ipinanalo ni Kristo sa iyo sa krus. Dahil yun lang ang pwede mong tayuan sa pananalangin. Okay. For example, Nehemiah project. We have now a delay. Ba't tayo may delay? Yung budget, delay. Pwede nating ilapit yung case na yan kay Lord. At pwede nating sabihin sa Kanya, Lord, Ikaw ang nagsimula nito. Yes. Hindi kami nagsimula nito. Ang sinusulong namin dito sa building na ito, hindi namin kalooban. Kung hindi kalooban mo. Kaya Panginoon, dinudulog namin ito sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Basagin mo ang lahat, Panginoon, ng nagtatali, nagpapabagal, humahadlang sa budget na dumaloy para sa iyong gawain. Then you got the scripture. Kukunin mo yung scripture na dapat na ebidensya na yung salita mo, Panginoon, ang pangako mo, Panginoon, hindi pwedeng madelay. Hello? Maging ang mga ulan, pag nagsalita ka, o Diyos, sumusunod ang mga bagyo, walang delay, on schedule ang mga ulan kapag nag-utos ka. Nakasulat yun, o Diyos. Saka mo tayuan. Kaya, Panginoon, hayaan mo ang iyong salita ay maganap. According to Philippians 4:19, the God that we are serving, He will supply all of our needs. At this time, hindi namin needs yan, Panginoon. Needs mo yan. It is your church. It is your project.
supply all of your needs. And in the name of Jesus, we declare the speeding up. Untie the budget. Release the money. Send your angels. Thank you, Lord. Ganun po yung mga bibitawan po natin. At pwede nating tayuan. Kung ang kaso mo ay sickness and disease, anong ebidensya na hindi ka po pwedeng legally akusahin ng kaaway at lagyan ng sakit at karamdaman? Lord, 2,000 years ago, it was even prophesied by Isaiah that by His stripes we are healed. Hindi sinabing by His stripes we will be healed. No, He said by His stripes we are healed. Hindi pa namamatay ang Panginoong Jesus. Meron ka nang dineklara na pinagaling mo na ako. Amen. Yun po yung tinatayuan natin. At nung namatay na ang Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus sa krus, Tetelestai, it is finished. The debt has been paid. The punishment has been served. Nabayaran na ang lahat ng pagkakautang. Lord, bayad na po ako. Bayad na po ako. Binayaran na po ng Panginoong Jesus. Kaya lahat ng ito na resulta ng anumang kasalanan ko sa banal na dugo ni Jesus, kinakansel ako ang lahat ng mga bagay nito. Ama, kanselahin mo. We declare the justice of God in this case. By His stripes, we are healed. So, yun po ay mga terminology ng hukuman na dapat po nating tayuan. Araw-araw yun na po pwede nating sabihin, Lord, you're the God of justice. Nakalagay sa Isaiah, di ba? Let us reason together. Plead your case. Let us reason together. Anong pinakamataas mong reason? Ba't kailangan kitang pakinggan? Lord, sinabi mo sa iyong salita. Tayuan natin yung kanyang salita. So when we approach God with the evidence backing up with the Word of God. Alam niyo, nung nagtatalo si Jesus at si Satanas sa Matthew 4, hindi po sila nagsusuntukan physically. Sila po ay nagpapalitan ng it is written. Hanggang sa wala nang mahugot na salita ni Satanas. Hanggang pinalayas na siya ng Panginoon. Bakit? Kasi nasusulat. Naintindihan po natin? So, what should we do? There is a time na kailangan po natin paulit-ulit na papunta. Wala na po tayong problema sa pagpasok sa presensya ng Panginoon. Ano mapapansin ninyo kapag papasok na yung judge, nakarobe siya, wala pong nakaupo doon sa hukuman. Lahat po sila nakatayo. In honor for the entrance of the judge. Pagka naupo na siya, saka pa lang tayo uupo. Sa langit, nakaupo si Lord sa trono. Ano ang honor nila sa nakaupo sa trono? The 24 elder fall prostrate and worship Him who sat on the throne. Ganun yung protocol. They put their crowns at their feet. So makikita po natin doon yung honor ng Panginoon. Are you here? And then saka ka ngayon mag-worship ng mag-worship. And then after that, you can now present your case. Start pleading with the Lord. At sabihin mo sa Kanya, sa korte niya, di ba? I will enter into His gates, may protocol, with thanksgiving. Pagpasok mo sa Kanyang korte, I will enter into His courts with praise. Amen. Now,
Kapag ka si Lord nagbaba ng verdict, pang. Ibig sabihin, case dismissed. Pag sinabing case dismissed, ang ibig sabihin nun, hindi ka na kukulitin at pwedeng atakihin ng kaaway kasi yung kaso mo na-dismiss na. Hindi ka niya na pwedeng galawin at balikan. Why? Napanalunan sa korte ng langit. So, ibig sabihin, lahat ng napanalunan sa korte ng langit, merong itong kaukulang pagbabago at impact sa ating physical life. Are you here? So makikita po ninyo, kahit sa Book of Daniel, no, prinopisay kung kanino ibibigay yung pabor. Okay? Puntahan po natin yun. Hallelujah. Sa Book of Daniel chapter 6 or 7. Chapter 7 verse 22. Nandiyan na kayo? Okay. Chapter 7 of Daniel verse 22. Until the Ancient of Days. Sino ang Ancient of Days? Sino yung Ancient of Days? Walang iba kundi si Lord. The Ancient of Days came and pronounced judgment in favor of the saints of the Most High. And the time came when they possessed the kingdom. Hindi pa dumadating si Jesus na nagkakatawang tao, pero meron nang nakita. Sino? Si Daniel, patungkol sa ating future victory. Amen. Patungkol sa future favor ng Panginoon. Na ang pabor niya ay nasa atin. Until the Ancient of Days came and judgment was given to the saint of Most High God, and the time when the saint possessed the kingdom. Na kanino yung pabor? Ang pabor ay ibinigay sa saints. Na makikita natin dito na at that time, makikita po natin na kapag nanalo po doon tayo sa Court of Justice, lahat po ng ating pong ini-expect na makita na manifestation sa physical ay makikita po natin. Hello? Kasi minsan, ang dami po natin, alam mo, sa korte ng mundo, kahit kwentuhan mo ng isang oras yung judge at pati yung attorney na sa kabila. Minsan mag-object pa. Sabihin, kagalang-galang na hukom, Your Honor. Yung kinukwento niya, wala na ho sa usapan. Wala hong kinalaman ang inaakusa. Di ba? Irrelevant yung mga pinagsasabi nito. So, there are things na kailangan precise tayo at yung sinasabi natin, merong talagang basihan at merong tinatayuan. Kasi, walang kwenta. Di ba sabi ni Lord, huwag kayo magpe-pray ng paulit-ulit na wala namang kwenta sa haba ng sinabi niyo, walang saysay. Walang bigat. Hindi ho rin siya nakukuha sa emosyon. Hindi rin ho siya nakukuha sa dami ng sinabi mo. Ang kanyang pagbabasihan ng verdict ay yung ebidensya. Ano yung, saan ka kukuha ng ebidensya? Sa Word. Kaya nga, prayer is not about our word. It's about His word, His will. His will be done. So makikinig lang siya sa iyo.
Kung merong bigat yung sinasabi mo, na binaback upan ng ebidensya, salita ng Diyos. Kung wala, umiyak ka lang, lumuha ka lang. Eh, ang labanan, hindi naman lumuha kahit umiyak ka nang umiyak sa korte kung wala ka namang ebidensya. Tapos yung kabilang panig, ang daming ebidensya. Sa palagay mo, sino papaboran ng hukuman? Yung nagpakita ng ebidensya. Yun yung papaboran. Correct? So, ganun din tayo sa ating prayer. Sinong papaboran? Meron tayong mga case, meron tayong mga idinudulog sa hukuman ng Diyos, sa trono ng Diyos. Meron ka bang pinangahawakang pangako na tinatayuan para dyan sa kaso na yan? Hello? Meron ka bang pwedeng sabihin na, Lord, nakasulat. Lord, idiniklara mo. Lord, sinabi mo. Yun yung mga, saan? Saan yung lugar na yun? Saan scripture yun? Saan nasusulat yun? So yun yung back up, yun yung magpapabigat ng dating ng iyong prayer. Hello? Tonight, let us approach God. Magagather tayo ng 3 na grupo at lahat ng inyo pong sasabihin, magsimula kayong lumapit sa trono, isama po ninyo yung budget sa Nehemiah, mapabilis. Idulog natin sa Diyos. Pangalawa, yung lahat ng ninakaw ng kaaway sa inyo at sa akin, idulog natin. Kasi merong deklarasyon si David. Ang deklarasyon ng Diyos kay David, ito. Pursue, overtake, sabi ni Lord, without fail, recover all. Kaya ba nating tayuan na yung sinabi ni Lord kay David, kaya niyang sabihin, kaya niyang ganapin ngayon? So lahat ng mga bagay about recovery, whatever it is, ngayon, kung naipag-pray na yung sickness and disease, ipagpasalamat natin, Lord. Pabilisin mo ang manifestation. Pabilisin mo. Utusan natin ang mga anghel sa pangalan ni Jesus. Anuhin natin sila. Idulog natin sa Lord. Utusan mo yung anghel mo. No? Sa pangalan ni Jesus. Lord, send your angels. Deliver the healing. Dalin mo yung glory, God. Lord, padala mo yung anghel mo kung paano pinadala sa panahon ni Daniel. Nakipaglaban sa principality. Pero si Daniel, hindi natinag ng 21 araw na pananalangin. Hanggang sa mag-manifest sa physical ang tagumpay. Ganun din tayo. Paulit-ulit. 50 nights, walang mangyayari sa'yo. 50 nights, dapat merong mangyari. Kailangan makarinig ka ng boses ni Lord na nag-guarantee sa'yo, nagsisecure sa'yo na deklarasyon for this 2025. Meron dapat na kailangan mabago. Okay? Sabihin natin kay Lord, Lord, utusan mo mga anghel, dali ng pera dito. I-collectahin ang lahat ng pera na kailangan, dalhin dito, let it manifest. Pabilisin ang manifestation. Hindi pwedeng ma-delay ang trabaho mo sa Nehemiah. Amen? Pagkatapos, sumanap kayo ng verse, ibalik nyo kay Lord sa hukuman. As much as possible, mas maraming verse, mas maraming ebidensya na nasusulat, mas mabigat ang dating ng kaso. At lahat tayo ay corporately, hindi lang isa ang dumudulog sa trono. We are corporately drawing, talking to God as a judge. A good judge, a good father that can deliver, that can send quickly the justice that we need. In His name. Tandaan po ninyo, ang entrance po ninyo, basagin muna ang lahat ng po pwedeng
iakusa ng kaaway sa inyo, you start with the cross. You start with the blood. Dapat walang inaakusa ang kaaway sa atin. Para po ang ating pleadings kay Lord, sa dulo, tayo ang mapapaboran. At ibibigay ang verdict in favor of the saints. Amen? Praise God. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Oh, we bless you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. Lord, you deserve the glory. We give you the glory tonight, God. Oh Lord, receive the glory, Father. We lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For the last time, you are great, Lord, you are great. You do miracles so great. Like you, there is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, Ama, maraming salamat sa gabing ito. Patuloy naming tinatayuan ang amin pong ipinanalangin sa iyo. Sineselyuhan namin ito na makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. John 14 says, if you ask anything in my name, I will do it. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pangalang Jesus ang siyang ino-honor dyan sa langit. At siniselyuhan namin ng pasasalamat, ng papuri at pagsamba ang lahat ng mga idinulog na mga request, panalangin at kaso, O Diyos. We declare the God of justice, the good Father, serve the justice in His name. In Jesus' name, we receive deliverance, we receive healing, we receive freedom, we receive victory, we receive everything that the devil has stolen, recovered. In Jesus' name, Father, we give you praise. We bless you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Praise God. Thank you, Lord.